Sa isang probinsyang hindi pangkaraniwan, nakatira ang dalagang si Kamya. Kasama ang kanyang buong pamilya. Mabait na dalaga si Kamya. Maganda, matalino, tahimik at mahinhin. Walang maipipinta sa kanyang pagkatao. Maituturi na nga siyang isang perpektong nilalang. Gayunpaman, sa kabila ng halos perpektong katauhan ng dalaga, ay mayroong nakakubling madilim na lihim sa kanyang pagkatao. Ito ang sanhi ng hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay. Ang pagkagulo sa mundong kanyang ginagalawan. Ano kaya ang itinatago ni Kamya? Paano nangyaring kabaliktaran pala sa pagiging perpekto ang tunay niyang katauhan? Mapapakinggan niyo ngayon ang isang kwento na punong-puno ng misteryo patungkol sa buhay ng isang dalaga. Ang kwentong ito ay ipinadala sa amin mula sa hindi nagpakilalang tagapakinig ng YouTube channel na ito. Tanghaling tapat nang umilingaw-ngaw sa kantina ang malakas na boses ng tawanan mula sa mga malditang babae na kaklase ni Kamya. Kasalukuyan siyang inaapi ng grupong ito. Si Veronica, ang pangulo ng grupo ng kababaihang mapang-api sa mga mahina. At si Kamya nga ang paborito nilang apihin sapagkat hindi ito lumalaban. Tingnan niyo, pagkain ng aso ang baon ni Kamya oh. Pagkatapos isigaw ni Veronica ang mga salitang yon, ay humahalakhak siya, kasabay ng alipores niyang si Lucina. Maging ang ibang estudyante sa paligid na mapang-api, nakitawan na rin. Lalong-lalo na ang mga nabighani sa ganda ni Veronica, mapalalaki man o babae. Paano naman nakaya ng sikmura mong lunukin ng mga nakakadiring pagkain niyan, Kamya? Veronica, huwag mo na lang akong pakialaman. Lalong natawa si Veronica sa isinagot ni Kamya. Nakaupo lang si Kamya habang kumakain ng baon niya sa tanghalian. Habang si Veronica naman ay dahan-dahang nagpapaikot-ikot sa kinaroroonan ni Kamya. Sabihin mo nga sa akin, saang basurahan mo yan napulot? Ang dumi! Pagkain siguro talaga ng aso, no? Tapos pinulot mo lang. Naku, kawawa ka naman, Kamya. Hindi sumagot si Kamya. Nanatili siyang tahimik habang patuloy sa pagsubo ng pagkain. Nainis naman si Veronica sa ikinikilos ng dalaga. Hoy, babae. Kinakausap kita. Kaya huwag mo akong dadahin. Naku, Veronica. Nagsasayang lang tayo ng oras sa babaeng yan. Sumabad naman ang alipores ni Veronica na si Lucina. Para kay Lucina, kaibigan niya ang mapang-aping si Veronica. Ngunit hindi niya alam, isa lang siyang alipores sa masamang dalaga. Kailanman ay hindi itinuring ni Veronica na kaibigan si Lucina. Wala akong pakialam, Lucina. Ayoko lang makakita ng dumarito sa kantina. Hindi ako mapapalagay. Nakakadiri. Parang awa mo na, Veronica. Hayaan mo na ako mananghalian ng tahimik. Anong sabi mo? Naiingayan ka sa akin? Aba, ang kapal na mukha mo magreklamo ha? Hindi naman sa ganon. Ginigigil mo talaga akong babae ka? Lucina, akin ang baong mong gatas? Bingi ka ba, Lucina? Ang sabi ko, akin ang baong mong gatas. Gusto mo bang ulitin ko pa? Hindi na. Heto. Binigay na nga ni Lucina kay Veronica ang baon niyang gatas. Walang nakakaalam kung anong gagawin ng masamang dalaga sa gatas na yon.
hanggang sa nagulat na lang ang lahat nang binuksan ni Veronica ang takip nito at saka ay binuhos sa ulo ni Camia. Pagkatapos noon, humahalakak na naman ang masamang dalaga. Maging si Lucina ay humalakak na rin. Pareho silang natatawa sa itsura ni Camia na tila isang basang sisiw na napinturahan ng kulay puti. Maraming estudyante sa paligid ang nakiusyoso. Ni isa ay walang nagtangkang tulungan si Camia. Mula sa pang-aapi ni Veronica at Lucina. Bukod sa natatawa rin sila, ay takot din silang kalabanin ni Veronica. Siya kasi ang pinakamayamang estudyante sa kanilang paaralan at maraming kapit ang dalaga. O ano, Camia? Masarap ba? Dilaan mo ang katawan mo para naman makatigim ka ng gatas. Oo nga naman, Camia. Tingnan mo ang sarili mo. Nangangayayat ka na, oh. Daig mo pa ang pulubi. Dagdag pa ni Lucina. Tama, ang pangat-pangat mo pa. Gusgusin at mas mahirap pa sa daga. Hindi ka ba nahihiyang mag-aral? Dito pa talaga sa paaralan to na dapat sana mahiyaman lang makakapasok. Hay nako, Veronica. May scholarship kasi ang babaeng yan. Oo nga, pero kadiri pa rin siya. Hindi siya bagay sa eskwelahang to. Habang patuloy nilang kinukutsa ang dalaga, wala namang ibang magawa si Camia, kundi ang yumuko at lihim na umiyak. Gusto na niyang tumayo at tumakbo palayo sa lugar na yon. Ngunit nanginginig ang kanyang tuhod dahil sa hiya. Alam niya kasing napakaraming estudyante sa paligid ang nanunood sa eksenang ginawa ng mapang-aping sina Veronica at Lucina. Maya-maya pa, nagdesisyon na si Veronica na umalis na lang siya sa kantina. Umalis na nga lang tayo rito, Lucina. Ang baho-baho ng babaeng to. Baka mamaya mahawa pa tayo. Tama ka dyan, Veronica. Nasusuka na rin nga ako sa amoy ng babaeng to eh. Parang isang buwan nang hindi naliligo. Kadiri. Pagkaalis nila, saka naman humagulhol ng iyak si Camia at tumakbo palabas ng kantina. Iniwan na lagro ng kawawang dalaga ang kanyang baon kahit hindi pa siya tapos kumain. Gutom na gutom pa sana si Camia, pero hindi na niya kinaya pa ang hiyang nararamdaman. Kaya umalis na lang siya roon nang basang-basa pa rin ang gatas. Pagkalabas ni Camia, dumiretso siya sa likuran ng kanilang gusali kung saan naroroon ang paborito niyang tambayan. Kaya lang, bago pa man siya makapunta roon, ay may grupo ng kalalakihan ang humarang sa kanya. Uy, ang swerte naman natin. Nakasalubong natin tong si Ganda. Manyak ang naturang lalaki, ngunit marunong siyang kumilatis ng mukha. Tunay na maganda si Camia. Maganda pa ang pangangatawan nito. Sa katunayan nga, ay mas maganda at mas sexy pa siya sa mapang-aping babae. Pangit lang ang dalaga sa paningin ni Veronica dahil naiinggit ito kay Camia. Naku pre, mukhang makaka-escort tayo ngayon ah. Sinang-ayon na naman ng lahat ang sinabi ng lalaki. Napakagatlabi pa nga siya. Samantalang si Camia ay nagsimula ng kabahan. Kilala kasi ang grupo ng kalalakihang ito dahil isa silang gang. Walang nagtangkang kumakalaban sa kanila kasi kung mayroon, tsak nakapahama ka ng susunod. Dadaan lang po ako. Tumawa ng malakas sa mga lalaki sa sinabi ni Camia habang humihikbi pa rin. Makakadaan ka lang kung pagbigyan mo muna kami. Nako, alam mo bang noon pa kami sabik na sabik makatikim? Yung maganda mong katawan, ha? Ganda? Nagtawanan na naman sila. Wala silang ibang ginawa kundi tumawa ng tumawa na parang nasisiraan ng bait.
Mababa ka sa mukha nila ang pananabik. Namatik man si Kamiya. Ngayon pa lang ay nakahubad ng dalaga sa kanilang isipan. Maawa na po kayo sa akin. Padaanin niyo na ako. Tila walang narinig ang mga lalaki. Kahit maingay sila, ay naririnig pa rin ni Kamiya ang malakas at mabilis na pintig ng kanyang puso dahil sa matinding kaba. Nagbabadya ang panganib sa buhay ng dalaga. Lalo na't naroon sila sa dako ng eskwelahan, kung saan bihira lang ang mga estudyanteng dadaan. Nasa tahimik na pwesto sila. Anumang oras ay maaaring maglaho ang iniingatang pagkababae ni Kamiya. Parang awa niyo na po. Huwag niyong gawin sa akin to. Hindi pinansin ng mga lalaki ang kanyang hiling. Humakbang ang mga ito papalapit sa dalaga. At mababa ka sa kanilang mukha ang pananabik. Na mahawakan na makinis na balat ni Kamiya. Hindi naman makatakbo palayo ang dalaga. Dahil pinapalibutan na siya ng mga ito. Hindi. Huwag kayong lumapit sa akin. Layuan niyo ako. Hindi nagtagal. Tuluyan na ngang nakalapit ang mga lalaki sa kanya. Agad nilang hinawakan ng marahas ang dalawang pulusuhan ng dalaga upang hindi ito makapagpupumiglas at mapagtagumpayan ng masamang binabalak laban sa kanya. Pagbigyan mo na kami, ganda. Minsan lang naman to. Hindi. Bitawan niyo ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Pagkatapos sumigaw ni Kamiya, agad na tinakpan ng ibang lalaki ang kanyang bibig gamit ang panyo. Kaya hindi na makasigaw ng malakas ang dalaga. Hinila na nila si Kamiya patungo sa likuran ng gusali ng paaralan. Ngunit sa kabutihang palad, may biglang dumating upang pigilan sila. Ano ginagawa nyo? Bitiwan nyo nga siya. Napahinto ang mga lalaki nang marinig ang malakas na sigaw ni Demetrio. Nabuhayin ng loob si Kamiya nang makita ang hindi kakilalang lalaki. Lihim na hiniling ng dalaga na sana ay iligtas siya nito mula sa nakaambang panganib. Laban sa kanyang buhay. Tinanong si Demetrio ng lalaki kung sino siya at kung anong pangalan niya. Ngunit sa halip na sumagot, ay mabilis pa sa kidlat na kumilos si Demetrio upang hilahin ang pulsuhan ni Kamiya. Saka itinakbo ng mabilis palayo ang dalaga. Dahil sa gulat ng mga lalaki, hindi nila napigilan sina Demetrio at Kamiya. Huy! Walang hiya ka? Bumalik kayo rito! Sigaw ng sigaw ang lalaki habang namumula sa galit. Hinabol nila ang dalawa. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi na naabutan pa. Galit na galit ang mga lalaki dahil sa kapalpakan ng kanilang balak. Naudlo tuloy ang kanilang pagiging manyak sa mga sandaling yon. Gustuhin man nilang resbakan at kantiin sa Demetrio, wala silang magawa. Dahil hindi naman nila nakikilala ang naturang binata. Lalo na't nakatakip ang mukha nito dahil nakasuot ito ng face mask. Nang tuluyan na silang makalayo sa grupo ng masasamang lalaki ng kanilang paaralan, huminto na sa pagtakbo sina Demetrio at Kamiya. Naroroon sila sa gitna ng field kung saan maraming estudyante sa paligid upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Hindi na huminto sa pagtakbo ang dalawa. Pagkatapos ay binitawan ni Demetrio ang pulsuhan ng dalaga. Nagpasalamat si Kamiya sa binata. Nagpakilala naman si Demetrio sa kanya. Saka nagtanggal ng face mask. Automatikong namangha si Kamiya sa kagupuhang taglay ng binata. Ngunit hindi pa rin nawala sa diwa ng dalaga ang kamuntikan na niyang pagkapahamak. Saglit na nakapag-usap ang dalawa.
tungkol sa kung ano ang nangyari. Isinalaysay naman ni Kami ang buong detalye. Mula roon sa nangyari sa loob ng kantina. Napatangu-tangu na lang si Demetrio habang nakakunot ang kanyang noo dahil sa kawalang hiyaan ng mga taong yon. Sanhi ng kadungisan ni Kamia dahil sa gatas na ibinuhos ni Veronica. Napagpasyahan niyang umuwi na lang muna upang makapagbihis siya. Agarang nag-alok si Demetrio na ihatid ang dalaga. Lalo na't mayroon namang motor ang binata. Naku, salamat. Pero hindi na. Kaya ko na to. Tinanong ni Demetrio si Kamia kung ano ang sasakyan ng dalaga pa uwi at kung may pamasahe ba siya. Umiling naman si Kamia kasi wala naman talaga siyang pera. Naglalakad lang naman ako papunta rito hanggang sa pag-uwi. Nakasanayan ko na yon mula pa noon. Kung ganon, hayaan mo nang ihatid kita sa inyo. Mababa ka sa mukha ni Demetrio ang pag-aalala para kay Kamia. Lalo na't magtagal nang mayroong tinatagong lihim na pagsinta ang binata para sa dalagang ito. Gayunpaman, walang kaalam-alam si Kamia paukol dito. Sa huli, hindi na nakapalagpas si Kamia dahil porsigidong nag-alok si Demetrio sa kanya. Nais ng binata na tiyaking ligtas ang dalaga na makakauwi sa kanila. Pagkatapos kong magbihis, babalik din naman ako kaagad dito. May pasok pa kasi ako mamayang hapon. Tumango si Demetrio. Walang problema sa binata. Sinabi niyang ihintay niyang matapos si Kamia sa pagbibihis nito at saka iahatid muli pabalik ng paaralan. Naku, hindi pwede maghintay ka sa bahay namin. Baka kung ano pang isipin ng mga magulang ko. Sa bandang malayo na lang ako maghihintay para hindi mahalata. Sumang-ayon naman si Kamin sa suhestyon na yon. Kagaya ng napag-usapan. Umuwi na nga ang dalaga kasama ni Demetrio. Ligtas silang nakarating sa lugar nila Kamia. Ilang metro mula sa bahay ng dalaga. Doon inihinto ni Demetrio ang kanyang motor. Bumaba na si Kamia at saka naglakad papunta sa kanilang bahay. Hindi naman ganoon kalayo ang pinaghintuan ni Demetrio. Pagkatapos linisan ni Kamia ang kanyang sarili, nagbihis na nga siya kaagad. Bumalik na nga siya sa pwesto kung saan naroroon at naghihintay si Demetrio sa kanya. Maraming salamat sa paghihintay, Demetrio. Tara na. Sumakay na nga si Kamia sa motor at saka sila umalis pabalik ng eskwelahan. Ilang minuto lang ay nakarating na rin sila kaagad. Maraming salamat sa kabutihan mo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Maraming salamat talaga. Walang anuman. Masaya akong makatulong. Naghiwalay na nga sila ng landas at saka pumasok sa kani-kanilang silid-aralan. Pareho silang nasa kolehiyo na. Mula noon ay naging magkaibigan na silang dalawa. Tuloy ay labis ang tuwang nararamdaman ni Demetrio dahil mapapalapit na siya sa babaeng matagal na niyang nagugustuhan. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi nagtagal ay nagsimula na ring dumilim ang kalangitan. Uwian na kaya umuwi na rin si Kamia sa kanila. Pagkarating niya sa kanilang bahay, wala siyang ibang ginawa kundi ang dating gawi, ang pagsilbihan ng kanyang pamilya. Oh, mabuti naman. Nakauwi ka ng babae ka. Galit na bumungod kay Kamia ang kanyang ina. Lagi na lang itong galit, kahit wala namang ginagawa ang dalaga. Magandang gabi po, Nay. Kahit galit ang ginang, nagmano pa rin si Kamia sa kanya.
Huwag kang makupad. Magluto ka na riyan. Kanina pa ako nagugutom. Opo, Nay. Tinawag siya bigla ng ama niya nakaupo ng matiwasay sa kanilang sofa. Ano po yun, Tay? Pautangin mo nga ako ng 5,000. Alam kong may pera ka. Nagulat si Kamya sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya kayang magsinungaling sa ama. Kaya lang ay may paggagamitan siya sa perang yon. Nag-iipon si Kamya para may pambayad siya ng matrikula sa kolehiyo. Kaya hindi niya malaman kung ipapahiram ba niya sa ama niyang si Mang Alejandro o hindi. Para saan po pala, Tay? Anong para saan? Nakakunot ang noo ng kanyang ama. Ano po, Tay? Para saan niyo po gagamitin? Nagalit ng bahagya si Mang Alejandro sa tinanong ng kanyang anak. Bahagyaring tumaas ang boses ng Ginoo. Kinabahan tuloy si Kamya. Gayunpaman, walang ibinigay na dahilan si Mang Alejandro kung ano nga ba ang paggagamitan niya ng pera. Dahil dito ay nagdalawang isip si Kamya kung pahihiramin ba ang ama o hindi. Lalo na't labis pa naman ang pagiging sugarol nito. Isa pa, bilang isang anak, ay nakakahiyang maningil lang utang na salapi ng kanilang magulang. Itay, ano po kasi? Mabahid ko po sana yun sa matrikula ko po. Pandagdag ko lang. Ang laki po kasi ng bayarin namin. Dahil sa sinabi ni Kamya, tuluyan na ngang nagalit ang kanyang ama. Tumayo ang Ginoo, saka sinigawan ng husto ang dalagang anak. Hindi lang basta-basta sigaw, dahil punong-puno ito ng panunumbat. Sa huli, walang nagawa si Kamya, kundi ko na ng 500 ang itinabi niyang pera. Ilang araw din niyang pinag-ipunan ang halagang yon. Tiniis niya ang gutom sa paaralan. Hindi siya bumibili ng kahit na anong pantulong sa gutom. Kasi ang mahalaga ay makapag-ipon at mabayaran ang matrikula niya. Ngunit sa mga sandaling ito, tsak na hindi na maibabalik pa kay Kamya ang hiniram ng kanyang ama. Mabigat ang loob ni Kamya na bumalik sa sala upang iabot kay Mang Alejandro ang pera. Ngunit hindi ito ipinahalata ng dalaga. O ano, Kamya, tutunga nga ka na lang barian. Hindi ba't sinabi kong ipagluto mo na kami? Opo, Nay. Pasensya na po. Kumilos na nga si Kamya. Ganito ang buhay ng kawawang dalaga. Palagi siyang inaapi. Sa eskwelahan man o sa kanilang tahanan. Matitiis ni Kamya na apihin ang ibang tao. Ngunit kung sa sarili na niyang pamilya, hindi niya kaya. Parang dinudurog ng paulit-ulit ang kanyang puso. Kahit saan siya pumunta, wala na siyang ibang mararanasan, kundi ang makarinig ng masasakit na salita laban sa kanya. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit ganito ang takbo ng kanyang buhay. Gayong mabait naman siyang tao. Pagkatapos magluto ni Kamya para sa kanilang hapunan, sabay-sabay na nga silang kumain. Hinugasan muna ni Kamya ang pinagkainan nila. Pagkatapos nito, agad na siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang na tumungo sa kabilang baryo at magtrabaho kahit gabi na. Inay, Itay, aalis na po ko ha. Paalam na po sa inyo. Umalis ka na. Wala akong pakialam sa'yo kahit saan ka pa magpunta. Malaki ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Nasaktan man si Kamya sa sinabi ng ina niya. Pinilit niya nalang ngumiti. Ganitong uri ng sagot din ang natanggap niya mula sa amang si Mang Alejandro. Malungkot na namang umalis ng bahay si Kamya. Saka nilakad ang mahabang daan patungo sa bahay ng mayamang pamilya roon sa kabilang baryo kung saan siya nagtatrabaho.
Tagabantay ng sanggol kada gabi ang trabaho ni Kamya sa pamilyang yon. Kaya palagi siyang kulang sa tulog. Kailangan niyang manatiling gising hanggang sa madaling araw upang mabantayan lang ang sanggol. Makalipas ang ilang oras, nakarating na nga si Kamya sa kanyang paroroonan. Magandang gabi po. Magandang gabi naman, Kamya. Mabuti at narito ka na. O siya, pumasok ka na sa loob. Aalis na rin ako. Sige po, mag-iingat po kayo. Alagaan mo ng maigi ang anak ko ha. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ang ina ko. Saka naghapunan ka na ba? Kung hindi pa, kumain ka na lang doon. May mga natira pa namang ulam doon sa kusina. Tumingin ka na lang. Maraming salamat po, pero tapos na po akong kumain. O sige, ikaw ang bahala. Mauna na ako. Umalis na nga ang babae upang papasok sa trabahong panggabi bilang isang call center agent. Si Celia ang ina ng sanggol na binabantayan ni Kamya. Kasama naman ito ang ina niya sa bahay. Walang kinikilalang ama ang babae. Sa dahilang isa siyang disgrasyada. Naawa nga si Kamya sa sinapit ng kanyang amo. Napakabait pa naman ito. Pumasok na nga si Kamya sa loob ng malaking bahay. Agad niyang tinungo ang silid ng sanggol at naabutang mahimbing na itong natutulog. Tulad ng inaasahan, hindi nakatulog ng maayos si Kamya sa gabing yon. Paidlip-idlip lang siya. Ngunit kung maramdaman ang ingay ng sanggol, ay agaran siyang nagigising. Kinaumagahan, nakauwi na si Celia. Nagpaalam na rin si Kamya na umuwi na rin siya at papasok na sa klase. Pagka-uwi ng dalaga, ipinagluto niya ulit ang kanyang pamilya ng agahan. Kahit pagod na pagod siya at sobrang inaantok, pinilit niya pa rin magluto para sa mga ito. Kasi kung hindi, magagalit ng labis ang kanyang mga magulang sa kanya. Gusto kasi nilang may nakahain na kaagad pagkagising nila. Pagkatapos niyang magluto ay nag-agahan na rin siya. Tulog pa ang kanyang mga magulang nang maagang pumasok si Kamya sa eskwelahan. Pagkapasok ni Kamya sa gate ng kanilang paaralan, tinawag siya ni Demetrio. Nagkasabay ang dalawa sa paglalakad. Dumaldal si Demetrio. Pinuri niya ang kagalingan ni Kamya sa klase. Binati niya rin ang dalaga sa pagkakuha nito ng pinakamataas na score sa pagsusulit nila nung nakaraan. Teka, paano mo naman nalaman ang mga bagay na yan? Natawa si Demetrio sa gulat na reaksyon ni Kamya. Sinabi ng binata na magkaklase sila sa isang kurso. Hindi lang napansin ng dalaga dahil bagong lipat pa naman si Demetrio sa klaseng yon. Tumangutango naman ang dalaga sa paliwanag nito. Pagkapasok nila sa silid-aralan, wala pa ang propesor. Ngunit naroon na mga bruhang sina Veronica at Lucina. Siyempre, wala na namang ibang ganap, kundi ang pangaalipusta nila kay Kamya. Ngunit sa pagkakataong ito, may tagapagtanggol na si Kamya. Hindi natatakot si Demetrio sa mga kapit ni Veronica sa eskwelahang yon. Hindi papayag ang binata na pagtawanan, abusuhin, apihin at alipustahin si Kamya sa kahit na anong paraan. Tuloy ay galit na rin si Veronica at Lucina kay Demetrio. Natigil na rin ang maagang gulo nila nang dumating na ang propesor. Pagkatapos ng klase, sinabayan kaagad ni Demetrio si Kamya sa paglabas ng silid-aralan. May pakay si Demetrio sa pagkakataong ito. Mayroong fiesta kinabukasan sa baryo nila. Kaya nais niyang imbitahin ang dalaga na sumama sa kanya. Sakto naman kasing araw ng Sabado bukas, kaya wala silang pasok. Naku, pasensya ka na Demetrio. May trabaho kasi ako bukas eh.
Nanlumo si Demetrio sa naging tugon ng dalaga. Ngunit sinubukan pa rin niya muli. Hanggang sa sinabi niyang hapon pagaganapin ang piyastahan. Tila nagningning naman ang mga mata ni Kamya. Naku, hapon pa pala. Mabuti naman kung ganon. Bakit? Bakante ka na sa hapon? Oo, sa umaga lang ako magtitinda ng isda roon sa palengke. Pero sa hapon, wala na akong gagawin yan. Tuwang-tuwa si Demetrio sa kanyang narinig. Kulang na lang ay yakapin niya ang dalaga. Ngunit nagawa namang pigilan ang sariling emosyon. Muli na namang inihatid ni Demetrio ang dalaga sa kanilang bahay. Tulad ng dati, hindi pa rin pumayag si Kamya na doon siya ibaba sa mismong harapan ng kanilang tahanan. Upang iwas chismis, saka upang maiwasan na rin na mapagalitan ng mga magulang. Wala pa namang tiwala ang mga ito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang mali. Nagpasalamat na si Kamya sa paghatid ni Demetrio sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Kinabukasan, maagang nagtungo si Kamya sa palengke kung saan siya nagtitinda ng isda kada Sabado. Hindi nila pagmamayari ang naturang tindahan dahil nagbabantay lang si Kamya roon. Isda! Isda po kayo dyan. Bagong huli pa po ito. Bili na po kayo. Nagsimula nang sumigaw si Kamya upang makabenta. Nakadepende kasi ang kikitain niya sa umagang yon kung magkano ang maibibenta niya. Ale, bili na po kayo nitong tilapia. Mura lang po ito oh. Sariwang-sariwa pa po. Bili na po kayo. Magkano ba yan, iha? 140 lang po ang 1 kilo, ale. Kita nyo naman po oh. Sariwang-sariwa pa po yan. Naku, baka naman dinadaya mo lang ang mga mata ko, iha. Po, ano pong dinadaya? Hindi po ah. Sariwa po talaga yan. Kahit kilatisin nyo pa po. Naku, hindi na. Mahusay pa naman ang angkan mo sa pandaya ng paningin. Palibasa kasi, may lahi kayong aswang. Automatikong hindi nakagalaw si Kamya sa kanyang narinig. Hindi niya malaman kung tama ba ang pandinig niya, kaya tiniyak niya muna ito. Po, ano po ulit ang sinabi niyo? Ang sabi ko, mahusay sa pandadaya ng paningin ang angkan mong may lahing aswang. Nanlaki ang mga mata ni Kamya. Hindi siya nakakilos. Hindi rin nakapagsalita. Hindi niya namamalayan na kaalis na pala sa kanyang harapan ang hindi kilalang ale. Maging ang mga taong napadaan. Nagulat din sa kanilang narinig. Malakas kasi ang boses ng aling yon. Tuloy ay nagsalayo ang mga tao sa kanya na tila ba'y may nakakahawa siyang sakit. Aswang? Anong aswang ang pinagsasasabi niya? Ilang minutong nag-isip ng malalim ang dalaga. Hindi niya inaasahang marinig ang bagay na yon sa kauna-unahang pagkakataon. Ni minsan, hindi pa narinig ni Kamya ang ganoong bagay. Naku, nagbibiro lang naman siguro ang alin na yon. Tama, nagbibiro lang siya. O di kaya may tindahan din yun ng isda riyan sa unahan. Tapos siniraan lang ako para matakot ang mga tao sa akin at walang bibili. Para sa kanya na bibili lahat. Tama. Tama. Ganoon nga yun. Kung ano-ano ang iniisip ni Kamya. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat kung bigla ka nalang sabihin na may lahing aswang? Gayong buong buhay mo ay hindi ka pa nakasalamuhan ng aswang. Hindi talaga maitatangging mawawala sa katinoan ang makakaranas ng bagay na ito. Isang malaking kalokohan. Nagpatuloy na lang si Kamya sa pagtitinda. Kada may bagong dadaan,
Tinatawag niya upang kunin ng pansin para bumili ng isdang kanyang itinitinda. Sa kabutihang palad, mayroon na siyang kinikita. May mga bumibili na sa panindang binabantayan ni Kamya. Makalipas ang ilang oras, nagulat na naman si Kamya nang biglang dumating sina Veronica at Lucina. Tapos galit na galit pa ang mga ito. Lalo na si Veronica na namumula na sa galit. Malayo pa lang ay mahalata ng galit ang dalawa sapagkat patakbo silang sumusugod kay Kamya. Hindi tuloy malaman ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin. Galit na galit talaga si Veronica. Naalarma ang mga tao sa paligid nila nang hinila niya si Kamya mula sa pwesto nito at saka sinasabunutan. Maging si Lucina, paminsan-minsan ding sinabunutan ng kawawang dalaga. Pinagtutulungan nila si Kamya. Aray! Veronica, ano bang problema mo? Bakit pa ginagawa to? Aray! Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Huwag mong bitawan yan, Veronica. Kalbuhin mo. Talagang kakalbuhin ko ang makating higad na to. Ano bang sinasabi mo? Walang hiya kang malandi ka? Tahimik ka lang, pero malalim pala yung kakatihan mo. Hindi ko maintindihan, Veronica, kung ano yung pinagsasasabi mo. Bitawan mo ko. Pakiusap. Patuloy pa rin sinasabunutan ni Veronica si Kamya. Samantalang, wala namang ibang ginawa ang kawawang dalaga kundi ang pagtanggal sa mahigpit na pagkakapit ng kamay ni Veronica sa kanyang buhok. Hindi gumanti ng sabunot si Kamya. Gusto lang niyang makawala sa hagupit ng babaeng mapang-api. Sa kabilang banda, dumarami na ang taong nakikiosyoso sa kanila. Ngunit imbes na umawat, ay tuwang-tuwa pa ang mga ito sa kanilang nasasaksihan. Walang sino man ang gustong pumigil sa eksena dahil natutuwa silang makakita ng ganoong pangyayari. Nagsimula nang umiyak si Kamya dahil sa ginagawa ni Veronica sa kanya. Veronica naman, pakiusap. Bitiwan mo na ang buhok ko. Kakalbuhin nga kitang malandi ka. Anong malandi ba ang pinagsasasabi mo? Wala akong nilalandi, Veronica. Sino bang tinutukoy mo? Sino pa? Ay di ang nobyo ko. Nobyo? Sino naman ang nobyo mo? Si Sander. Ang lakas naman ng loob mong landiin siya. Ano? Unang-una sa lahat, wala akong isang nilalandi. Ikalawa, hindi ko kilala yung Sander na sinasabi mo. At ikatlo, hindi ako malandi. Veronica, bitawan mo ako. Sinungaling ka. Sinungaling. Nang dahil sa ganitong eksena, ay nawala tuloy ang pagiging tahimik at mapagkumbaba ni Kamya. Unang pagkakataon niyang sumigaw ng malakas. Iyon ay dahil sumisigaw na rin si Veronica. Bitawan mo, sabi ako! Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagulat ang lahat ng magawang itulak ni Kamya si Veronica at tumilapan ang mapang-aping babae sa gilid ng mesa kung saan naroroon ang mga isda. Sobrang lakas ng puwersang yon, kaya napayaw sa sakit si Veronica, lalo na tumama rito ang kanyang tagiliran. Walang hiya ka talagang, Kamya ka? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako? Naku, Veronica, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Mukha bang ayos lang ako, ha, Lucina? Huwag kang tangaryan. Halika rito, tumayo ka. Dahan-dahan lang ha, aalalayan kita. Hindi na, Lucina. Huwag mo akong hawakan. Kaya ko. Dahan-dahang tumayo ng matuwid si Veronica. Ngunit iniinda pa rin niya ang sakit ng kanyang tagiliran. Samantalang si Kamya naman
ay patuloy na umiiyak dahil nagulat pa rin siya sa pangyayari. Ikaw naman kasi, Kamiya, bakit mo ba nilandi ang nobyo ng kaibigan ko? Humihikbi si Kamiya habang nakayuko na sumasagot. Hindi ko kilala ang Sander na yan, Lucina. Wala rin akong nilalandi. Maniwala ka sa akin. At anong gusto mong mangyari? Mas paniniwalaan kita kaysa sa kaibigan kong si Veronica? Nahihibang ka na ba? Pero nagsasabi ako ng totoo. Tama na yan, Lucina. At ikaw, Kamiya, pasalamat ka't hindi kita matatapos ngayon kasi maraming nanonood sa atin. Pero eto ang tandaan mo, babalikan kita. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang pumasok pa sa eskwelahan kasi tatapusin na kita roon. Kuha mo? Walang naitugon si Kamiya, kundi ang umiyak lamang ng umiyak. Dinuro-duro pa ni Veronica ang ulo ng kawawang dalaga hanggang sa umalis na sila roon. Habang umiiyak si Kamiya, narinig niya naman ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Gayunpaman, hindi niya nalang ito pinansin pa at inayos na ang kanyang panindang isda. Pinatahan ni Kamiya ang kanyang sarili, saka pinahiran ang luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay muli siyang nagtinda na para bang walang nangyari. Makalipas ang ilang oras, isang hindi inaasahan na tao na naman ang dumating, si Demetrio. Labas na nag-aalala ang mukha ng lalaki at tila ba tarantang-taranta ito. Demetrio, ano ginagawa mo rito? Sinabi ng binata na nabalitaan niya ang pangyayari mula sa kanilang kaklase, kaya nagmamadali siyang pumunta rito. Kaya lang ay huli na nang dumating si Demetrio kasi tapos na ang ganoong eksena nang sinabi ng kaklase nila na nakakaalam sa balak ni Veronica na pagsugod. Kinapaka pa ni Demetrio ang mukha ng dalaga, maging ang balikat at kamay nito. Ayos lang ako. Wala akong gasgas at kahit na anong sugat. Nakahinga naman ng maluwag ang binata sa tinura ni Kamiya. Lalo na nang sinabi ng dalaga na wala namang masakit sa kanyang katawan. Hindi nagtagal. Natapos na nga ang oras ni Kamiya sa pagtitinda roon. Dumating na rin ang tunay na may-ari ng kanyang paninda, kaya maaari na siyang umalis. Nariyan na po ang kinita ko sa umagang ito, Ginang. O sige, Iha. Maraming salamat sa'yo. Wala po yon. Binayaran na rin siya ng Ginang para sa kanyang pagbabantay at pagtitinda, kaya masaya itong tinanggap ng dalaga. Nabalitaan ko na nagkagulo raw kayo rito kanina. May sumugod raw sa iyong dalawang babae. Totoo ba yon? Opo. Sino naman ang mga yon? Mga kaklase ko po. Aba, sinabunutan ka raw ng gusto, Iha. Ganun na nga po ang nangyari. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman po, Ginang. Ayos lang po ako. Pasensya na po kayo. Saka marami pong salamat. Paano po? Mauna na po kami sa inyo. Tatalikod na sana si Kamiya, ngunit bigla na naman siyang pinigilan ng Ginang. Hindi mo ba muna ako ipapakilala riyan sa chinito mong kasama? Nobyo mo ba yan, Iha? Nanlaki ang mga mata ni Kamiya sa sinabi ng Ginang. Samantalang si Demetrio ay automatikong sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Natatarantang sumagot si Kamiya. Naku, hindi po. Mali po kayo. Talaga ba? Bakit? Sino ba yan? Kaklase ko lang po. O sige. Ay nako, mga kabataan talaga ngayon.
Tuluyan na nga nakatalikod si Kamiya at Demetrio. Dediretso na sana sila sa lugar ng binata kung saan gaganapin ang magarbong piyastahan. Tumungo muna si Kamiya sa pinakamalapit na palikuran at doon nagbihis ng damit. Pagkatapos ay sabay na nga silang umalis ni Demetrio. Makalipas ang ilang oras, naroon na nga sila sa kanilang paroroonan. Tuwang-tuwa si Kamiya sa kanyang mga nakikita. Aliw na aliw siyang panoorin ng mga ito, lalong-lalo na ang mga palaro na may premyo. May nakita si Kamiya mula sa hindi kalayuan na isang palaro. Pinagkakaguluhan ito ng mga tao, kaya gusto niya rin makitingin. Demetrio, punta tayo roon oh. Ang daming tao. Mukhang masaya ang laro nila. Sabay na nga nilang pinuntahan ang lupo ng mga tao. May naririnig silang biik na tila nagpupumiglas. Hanggang sa pinakawalan ito sa loob ng isang bilog na nababakuran. Anong gagawin nila sa biik? Hindi alam ni Kamiya kung para saan ang larong yon. Kaya tinanong niya kay Demetrio. Naroon din kasi sa loob ng bakod ang ilang mga tao. Mapabata man, matanda, dalaga, binata, ginang at ginoo. Huhulihin nila ang biik. Kung sino man ang makahuli, makakatanggap ng gantimpala. Namangha si Kamiya sa kanyang nalaman. Parang gusto niya ring sumali. Kaya lang ay nahihiya na nga siya. Lalo na't hindi siya sanay na mapanood ng maraming tao. Napansin ito ni Demetrio. Tinanong ng binata kung gusto bang sumali ni Kamiya. Ngunit umiling lang ang dalaga. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Demetrio. Ramdam ng binata na gustong sumali ito. Kasama niya. Ngunit nahihiya lang. Kaya noong may sumigaw na kulang pa ng isang manlalaro para masimula na, dali-daling itinaas ni Demetrio ang kamay ni Kamiya saka inilapit doon. Ito pong kasama ko. Sasali raw. Huy, Demetrio, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ayokong sumali no. Nahihiya ako. Nagpumilit si Demetrio na pasalihin ang dalaga. Kaya wala na ngang nagawa si Kamiya, kundi ang umuo na lamang. Pinapasok na nga ang dalaga sa loob ng bakod, kung saan naroroon ang hulihin nilang biik at ang iba pang kalaban niyang manlalaro. Nang magsimula na ang laro, nagsigawan din ang mga tao. Maging si Demetrio, sumisigaw rin. Isinisigaw ng binata ang pangalan ni Kamiya upang bigyan ng suporta ang dalaga. Sobrang bilis tumakbo ng biik at madulas pa ang katawan nito, kaya napakahirap hulihin. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Kamiya sa ginagawa niya. Ramdam niya ang tunay na kaligayahan ng mga sandaling yon. Pansamantalang nakalimutan ng dalaga ang buhay niyang punong-puno ng paghihirap, pasakit at pagdurusa. Sa ilang sandali, naging malaya ang kanyang puso na lumigaya. Labis namang nakangiti si Demetrio habang pinagmamasdan ng tunay ring ngiti na gumuhit sa mga labi ng babaeng iniibig niya. Maya-maya pa, habang patuloy pa rin ang mga manlalaro sa paghuli ng biik, hindi sinasadyang marinig ni Demetrio ang usapan ng dalawang ginang sa kanyang likuran. Mare, totoo kaya yung balitang narinig ko? Balita? Anong balita naman, Mare? Nanganganib na naman daw ang buhay natin dito. Lalo na yung mga nakatara sa kabilang baryo. Ano? Anong ibig mong sabihin, Mare? May nakapagsabi kasi sa akin na bumalik na naman daw yung aswang sa kabilang baryo. Totoo ba yung sinasabi mo, Mare? Kaya ako nga tinatanong sa'yo, Mare, kasi hindi rin ako sigurado. Naku, hindi ko alam yan. Ngayon ko lang din sa'yo nalaman.
Ang mabuti pa, mag-ingat na lang tayo. Ganoon na nga, manood na lang tayo rito para hindi tayo matakot. Piyesta pa naman. Nakakunot ang noo ni Demetrio habang nakikinig sa usapan ng dalawang ginang. Nawala nangangatan siya ng binata kay Kamya dahil pansamantala na itong nakatuon sa usapan. Maya-maya pa, may nakahuli na rin sa biik. Isang may katandaang lalaki. Hindi man si Kamya ang nakatanggap ng parangal. Masayang-masaya naman ang dalaga sa kanyang naranasan. Grabe, ang saya pala nun, no? Tumango si Demetrio. Saka binati pa rin si Kamya kahit hindi nagawang iuwi ang parangal. Marami pa silang pinanood at sinalihang palaro. Pagkatapos, kumain na rin sila ng iba't ibang putahe ng masasarap na pagkain. Makalipas ang ilang oras, napagpasya ni Kamya na umuwi na. Nais siyang ihatid muli ni Demetrio, ngunit hindi na pumayag ang dalaga sa dahilang napapadalas na ito. Baka makita na sila ng kapitbahay at kung ano pa ang iisipin ng mga ito. Habang mag-isang naglalakad si Kamya sa gilid ng tahimik na kalye pa uwi, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Ilang beses niya itong nilingon nang pabigla-bigla, ngunit wala naman siyang nakita. Baka pusa lang yun? Pilit pinakalma ni Kamya ang kanyang sarili, lalo na't magdidilim na rin ang paligid. Nang may marinig na naman siya, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Kamya. Muli siyang lumingon sa likuran, ngunit ganoon pa rin, wala naman siyang nakita. Kung hindi pusa yun, makadagalang? Oo, tama. Dagalang yon. Kamya, kumalma ka. Bulong ni Kamya sa kanyang sarili. Nagmistula na siyang hibang na kinakausap ang kanyang sarili. Kinakabahan na kasi ng husto ang dalaga, pero hindi niya alam kung bakit. Sa wakas, nahuli rin kita. Nagulantang si Kamya nang biglang humarang sa kanyang dinadaanan sina Veronica at Lucina. Nakangisi ang dalawang babae. Halatang mayroong binabalak na masama laban sa inosenteng si Kamya. Veronica, Lucina, kayo pala. Ano ginagawa niyo rito? Bobo ka ba? Para hindi masagot ang sarili mong tanong, Kamya? Nandito lang naman ako para tapusin ang dapat ko nang tapusin. Ha? Ano naman yon, Veronica? Nakangising humakbang ng dahan-dahan sina Veronica at Lucina papalapit sa kinaroroonan ni Kamya. Kailangan mo magbayad sa paglandi mo sa nobyo ko, Kamya. Kumunot na naman ang noo ni Kamya dahil sa narinig. Hindi niya na naman maintindihan kung ano ang sinasabi ni Veronica. Hindi ko talaga alam kung ano sinasabi mo. Sumpaman, hindi ko kilala ang iyong nobyo. Tumahimik ka. Lalo mo lang akong ginagalat sa mga kasinungalingan mo. Hindi kasi alam ni Kamya na ang Sander na yon na sinasabing nobyo ni Veronica ay walang iba kundi yung pangulo ng gang ng kanilang eskwelahan. Siya yung lalaking nagtanggang pangunahan. Ang pang-aabuso kay Kamya kasama ng ibang miyembro ng kanilang grupo. Sa pagkakataong ito, sinabi na ni Veronica kung sino si Sander. Doon palang nalaman ni Kamya na siya pala yung pangulo ng mga manggagahasa sana sa kanya. Dahil dito, sinikap ni Kamya na ipaliwanag kay Veronica ang pangyayari. Veronica, makinig ka. At bakit naman ako makikinig sa isang basurang katulad mo? Maniwala ka, hindi ako sinungaling.
Pinagtangkaan niya ako ng mga panahong yon. Oo, marami sila. Pero sa awa ng langit ay hindi natuloy kasi dumating si Demetrio at iniligtas niya ako. Kasinungalingan. Maniwala ka naman sa akin, Veronica. Hindi mo ako maluloko. Hindi ako maluloko ng isang basurang kagaya mo. Magbabayad ka ngayon. May isinenya si Veronica sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, ay lumabas ang hindi nakikilalang lalaki mula sa kung saan. Nakatakip ang buong mukha nito. Itim ang lahat ng damit na suot-suot ng lalaking yon. Veronica, anong ibig sabihin nito? Kinakabahan na si Kamia. Regalo ko yan sa'yo, Kamia. Humalakak lang si Veronica. Kaya humalakak na rin si Lucina. Pagkatapos noon, ay iniwan nila mag-isa si Kamia sa tahimik at madilim na kalyang yon, kasama ang naturang lalaki na hindi makalala ang mukha. Dahan-dahang humakbang papalapit ang lalaki sa kanya. Kaya pabilis naman ang pabilis ang pintig ng puso ni Kamia. Sino ka? Hindi sumagot ang lalaki. Patuloy lang ito sa paghakbang papalapit sa kanya. Halatang tauhan ito ni Veronica at binayaran ng malaking halaga upang gawa ng masama si Kamia. Hindi, huwag kang lumapit sa akin. Pakiusap. Tila hindi naman makarinig ang lalaki. Patuloy lang siya sa paglapit kay Kamia. Sa pagkakataong ito, agarang kumilos si Kamia pabalik sa kanyang dinadaanan. Tumakbo siya papalayo sa lalaki. Ngunit hindi niya ito napagtagumpayan. Mabilis kumilos ang lalaki kaya nahuli rin siya nito kaagad. Nanlaki ang mga mata ni Kamia. Natatandaan niya ang katawagang yon. Walang ibang tumatawag ng ganda sa kanya. Bukod sa mga lalaking nagtangkang dumihan ng kanyang pagkababae noong una. Bagaman hindi nakikilala ni Kamia ang boses ng lalaki, tandang-tanda naman niya ang pagtawag nito sa kanya ng ganda. Marahas na hinubad ng lalaki ang pang-itaas na damit ni Kamia, kaya nagsimula ng umiyak ang kawawang dalaga. Hindi! Ilayuan mo ko! Lumayo ka sa akin! Bitawan mo ko! Ginamit na ni Kamia ang buo niyang lakas upang labanan ang puwersa ng lalaki. Nanlaban si Kamia. Lalo na noong napunit na ang kanyang damit na pang-itaas. Bago pa man makasigaw si Kamia, isang malakas na suntok na sa tiyan ang natanggap ng dalaga mula sa lalaki. Nang hina kaagad si Kamia. Hindi lang yon, dahil sinundan pa ng isa pang suntok at isa pa. Oo, 3 suntok sa tiyan. Malalakas ang suntok na yon. At napaungol na lang si Kamia sa sakit na dulot nito. Dahil dito, bumagsak si Kamia sa lupa habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Natuwa naman ang lalaki sa nakita. Nang hina na si Kamia, kaya naging madali na lang para sa lalaki na hubarin ang palda ng dalaga. Parang awa niyo na po. Huwag niyong gawin sa akin to. Maawa po kayo. Umiiyak na ng labis ang dalaga kahit hinang-hina na. Pinilit niya pa ring magsalita upang magmakaawa. Ngunit wala naman itong epekto sa malademonyo at manyakis na lalaking yon. Gumapang si Kamia palayo, ngunit hindi ito ikinabahala ng lalaki. Sa katunayan nga, hinubad niya na muna ang kanyang sinturon. At saka paulit-ulit na inihampas kay Kamia yon. Automatikong namula ang ibang parte ng balat ni Kamia kung saan tumama ang malalakas na hampas ng sinturon ng lalaki. Humahalakak ang lalaki. Samantalang humahagulhol naman si Kamia. Tinatadyakan ng lalaking iba't ibang bahagi ng katawan ni Kamia.
Saka iniuntog ang ulo ng dalaga sa matigas na lupa. Hindi nagtagal, ay sumuko na ng dugo si Kamya. Hinang-hina na siya. Sa pagkakataong ito, dumagan ang lalaki sa katawan ng dalaga at doon na sinimulan ang napakadilim niyang binabalak. Tahimik na humiling si Kamya na sana idarating si Demetrio upang iligtas siyang muli. Hindi kayang isipin ng dalaga na may mangyayaring masama sa kanya nang hindi man lang naipagtapat kay Demetrio ang kanyang nararamdaman. Oo, hindi alam ni Demetrio na ang babaeng iniibig niya ay umiibig rin pala sa kanya. Pareho na lang hindi alam na iniibig na nila ang isa't isa. Walang ibang naisip si Kamya sa mga sandaling yon, kundi si Demetrio lamang. Nais niyang humingi ng tawad sa lalaki. Dahil kung hindi siya papalarin, ay mukhang maiiwanan niya ito nang hindi man lang nasabi ang mga katagang, "Mahal kita, Demetrio." Hindi nagtagal. Tagumpay na ngang nagawa ng lalaki ang kanyang hangarin. Tagumpay nitong binaboy si Kamya. Pagkatapos ng lalaki, tumayo na ito at saka humalakhak. Walang puso ang lalaking yon. Iniwan niya nag-aagaw buhay si Kamya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Kamya noong mga sandaling yon. Hindi niya alam kung magpapasalamat pa ba siyang nabuhay pa siya o isumpa ang pagkaligtas niya. Kasi mabubuhay na siya sa maruming pakiramdam. Hiniling niyang malagutan na lang sana siya ng hininga kaysa ang mabuhay pa. Walang tunog na umiiyak si Kamya habang nakahiga pa rin at nakatingala sa langit. Sa isip ni Kamya ay napapatanong na lang siya ng mga bagay na ito. Bakit hinayaan mo mangyari sa akin to, Panginoon? Bakit hindi mo ipinadala si Demetrio para iligtas ako? O kahit na sinong tagapagligtas man lang? Bakit? Anong kasalanan ko sa inyo? Naging mabait naman akong tao. Bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Hindi pa ba sapat ang labas sa pagdurusang ipinaranas mo sa akin mula pa noong bata pa ako? Bakit? Bakit? Patuloy na umaagos ang masagana niyang luha. Gamit ang natitira niyang lakas, mayroon siyang isinulat sa lupa gamit ang sariling dugo bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan. Walang Kamya ang nagparamdam sa eskwelahan o sa kahit na kung saan man. Naglaho ng maraming buwan ang presensya ni Kamya. Hindi siya umuwi sa kanila pagkatapos ng pangyayaring yon. Walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Kamya magmula noon. Maging ang sarili niyang magulang, wala ring balita sa kanilang nag-iisang anak. Wala rin namang pakialam si Ginang Victoria at Mang Alejandro kay Kamya. Sa katunayan, inisip na nga nilang patay na ang kanilang anak, kaya hindi na sila magsasayang pa ng oras upang hanapin ito. Ganito kawalang puso ang sarili mga magulang ni Kamya. Si Demetrio naman, halos mabaliw na sa kakahanap kay Kamya. Ngunit bigo siyang matagpuan ng dalaga. Hindi kailanman mahanap ang taong ayaw mo nang magpahanap. Sa loob ng maraming buwan, marami ding nangyari. Paghihirap, pagdurusa, sakit, puot, lumbay at marami pang ibang kasawian. Ulang ligaya. Dahil nababalutan na ng matinding galit ang puso ng dalaga. Subalit sa paglipas ng isang taon, nagulantang ang mga nakakakilala kay Kamya nang muli siyang makita ng mga ito. Narito nang muli si Kamya, ngunit walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Hindi nakatakas ang pagkakataon. Sa muling paghaharap ni Kamya, Veronica at Lucina.
Oh, Lucina, tingnan mo. Nakita mo ba ang nakikita ko? Oo nga, Veronica, no? Si Kamya? Maligayang pagbabalik, Kamya. Nasasabi ka na bang makasama ulit kami? Nako, masaya kaming makita kang muli. Nagtawa na ng dalawang magkaibigan, ngunit tahimik lang na nakatitig si Kamya sa kanila. Titig na walang ibang emosyon na makikita, kundi purong galit lamang. Camila. Natigil sa pagtawa ang dalawang bruha nang magsalita si Kamya. Anong sabi mo? Camila. Inulit pa ni Kamya ang kanyang sinabi. Ang ibig niyang sabihin, hindi na siya si Kamya, kundi si Camila na siya. Kung bakit at papaano, siya lamang ang nakakaalam. Ayaw niyang marinig muli ang pangalang Kamya. Mukhang nais niyang baguhin ang kanyang pangalan, Veronica. Nakakatawa naman ang babaeng to. Oo nga eh. Mukhang nasiraan na yata siya ng bait. Humahalakak na naman ang dalawa. Ngunit nagulat sila. Nang dahan-dahang naglalakad si Kamya papalapit sa kanila. Napakatalim ng kanyang titig laban sa mga ito. Hindi malaman ni Veronica at Lucina kung bakit nakaramdam sila ng kakaibang kilabot sa ikinikilos na ito ng dalaga. Hindi na nakapagsalita ang dalawa hanggang sa tuluyang makalapit si Camila sa kanila. Pumagitna si Camila sa dalawang babae. Pagkatapos ay saka siya bumulong sa mga ito. Ihahain ko kayo. Sabay na napatingin sina Veronica at Lucina sa mukha ni Camila. Doon naman tinapos ng dalaga ang kanyang sasabihin. Sa aking hapag. Pagkatapos noon, nakangising umalis si Camila sa harapan ng dalawa. Napalunok naman si Lucina sa kanyang narinig. Samantalang si Veronica ay pilit na pinakalma ang sarili kahit kinalabutan na at nanindig na ang mga balahibo sa kanyang katawan. Iyahain niya daw tayo sa kanyang hapag. Ano siya? Aswang? Saglit na tumawa ng malakas si Veronica. Ngunit nang mapansin niyang hindi nakatawa si Lucina, ay nakatitig lang ito sa kanya. Sa kanya lang napagtanto ang mga salitang nabitiwan niya. Ang tungkol sa pagiging aswang. Dahil dito, hindi nakapagsalita si Veronica. Nabaling ang paningin niya kay Lucina, na seryoso pa ring nakatitig sa kanya. Halatang kinakabahan dahil sa bahagya nitong pamumutla. Sa kabilang banda, nagtungo naman si Camila sa likuran ng gusali. Mag-isa siyang tumungo roon. Wala ring ibang tao sa paligid. Saglit na inalala ni Camila ang mga pangyayari. Ngunit agad rin itong naputol nang may biglang dumating at magsalita. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Camila nang makitang muli si Demetrio. Pagkatapos ng halos 1 taon. Bago bumalik si Camila, nangako siya sa sariling huwag magpapadaig sa kanyang damdamin. Batid niyang ito ang magpapahina sa kanya. Demetrio. Mabilis na kumilos ang binata, saka niyakap ng mahigpit si Camila habang umiiyak na parang bata. Bumagsak ang emosyon ni Demetrio. Hindi siya makapaniwalang muli niya pang makikita ang babaeng minamahal niya. Hindi pa rin nagsalita si Camila. Kahit ayaw na niyang marinig muli ang pangalang Kamya, dahil sa masakit na nakaraan na hatid ng pangalang ito, hinayaan niya na lamang si Demetrio. Tanging ang binata lamang ang pinayagan niyang tawagan siyang Kamya. Ngunit ang iba, Camila ang nais niyang ipatawag sa kanya. Saan ka nang galing sa loob ng mahabang panahon? Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit mo ako iniwan? Bakit bigla-bigla ka nalang nawala? Sunod-sunod ang mga katanungan ni Demetrio.
Ngunit ni isa ay wala siyang nakuhang sagot mula kay Camila. Ayaw munang buhayin ni Camila ang pagmamahal sa kanyang puso. Gusto niyang puot muna ang maghahari dito upang magtagumpay sa kanyang binabalak, ang maghigante. Sa mga sandaling yon, parang isang poste ang niyayakap ni Demetrio. Hindi gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Hindi maintindihan ng binata kung bakit ganito ang ikinikilos ni Camila. Dahil sa nag-uumapaw na emosyon ni Demetrio, hindi niya nalang ito pinagtuunan ng pansin. Hindi nagdalawang isip si Demetrio na magtapat ng nararamdaman niya para kay Camila. Dahil hindi na niya kaya pang palampasin ang pagkakataong ito. Nagulat si Camila sa pagtatapat na yon. Hindi niya inaasahang malaman na mahal pala siya ng binata. Gayunpaman, hindi pa rin nagpakita ng emosyon si Camila. Tinitigan niya lang ng malamig ang lalaki, saka walang pasabing umalis. Hindi nakakilos si Demetrio. Parang pamilyar sa kanya ang titig na yon. Subalit imposible. Imposibleng bumalik ang nakaraan. Yun ang nasa isip ng binata. Dahil sa malalim niyang pag-iisip, ay hindi na niya namalayan na tuluyan na palang nakaalis si Camila sa lugar na yon. Kinagabihan, uwian na ng lahat. Naghiwalay na ng landas sina Veronica at Lucina. Naunang umuwi si Lucina, kaya siya ang sinundan ni Camila. Naglalakad lang din si Lucina, sapagkat hindi naman siya tunay na mayaman. Alipores nga lang siya ni Veronica. Habang naglalakad ang babae, nakangisi namang sumusunod si Camila sa kanya. Sa unang lingon, walang nakita ni Anino si Lucina. Sa ikalawang pagtatangka, wala pa rin. Kinakabahan na nga ang dalaga. Ngunit sa ikatlo, bumungad sa kanyang paningin ang nakangising mukha ni Camila. Kamya, walang hiya ka? Ang lakas ng loob mong takutin ako. Mumisi ulit si Camila. Camila. Kumunot na naman ang noo ni Lucina. Hindi niya pa rin maintindihan na Camila na ang gusto niyang itawag ngayon sa kanyang sarili. Bagaman nakita na ni Lucina kung sino ang sumusunod sa kanya, hindi niya pa rin maiwasang kabahan at mataranta. Lalo na noong dahan-dahang naglalakad si Camila papalapit sa kanya. Papalapit, nang papalapit, at mas lalo pang lumalapit. Ilang distansya na lang ang pagitan ng katawan nila mula sa isa't isa. Habang nakangisi pa rin, dahan-dahan namang inilapit ni Camila ang kanyang bibig sa tenga ni Lucina at sa kanya ito binulungan. Ihahain ko kayo sa aking hapag. Pagkatapos ay isang nakakakilabot na ngisi ang kanyang pinakawalan sa paningin ni Lucina. Agarang bumagsak ang katawan ni Lucina sa lupa. Sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Dahil sa hindi maipaliwanag na takot na kanyang nararamdaman. Parang baliw si Lucina na pinapalo ng bahagya ang sariling ulo habang naglalakad na papaalis si Camila. Ngayon naman, si Veronica ang isusunod niyang haharangin. Alam na alam ni Camila kung saan daraan at anong oras madalas na umuwi si Veronica, sapagkat matagal na niya itong napaghandaan. Kaya ngayon, nag-aabang na siya. Habang nakasakay ng lumang kotse si Veronica, napasinghal na lang siya sa inis nang biglang inihinto ng kanyang driver ang kotse na tila ba mayroon silang muntik ng masagasaan. Ano ba naman, Manong? Bakit ba kayo bigla-bigla na lang humihinto dyan? Humingi ng dispensa ang kanilang driver. Nang tingnan ni Veronica kung sino ang nasa harapan ng kanilang kotse, ganoon na lang ang gulat niya nang makitang naroon at nakatayo si Camila
habang nakangisi at nakatitig ng diretso sa kanya. Anak ng... Ano na namang trip ng babaeng yan? Gusto yatang sagasaan siya. Sagasaan mo nga, Manong. Hindi pinatulan ng driver ang isip batang utos ni Veronica. Sa halip ay iniliko niya na lang ang kotse upang maiwasan si Camila. Ngunit kung saan liliko ang kotse, sinusundan naman ni Camila ang direksyon upang hindi ito makadaan. Nagalit si Veronica, kaya bumaba siya ng kotse upang harapin si Camila. Ano bang problema mong babae ka, ha? Kulang ka ba sa pansin? Narinig ni Veronica na tinawag siya ng kanyang driver upang pabalikin sa loob ng kotse. Ngunit hindi niya ito pinansin. Bahagyang itinulak ni Veronica si Camila, sanhi ng muling pagsilay nang nakakakilabot ng ngisi ng dalaga. Ilang segundong bumilis ang puntig ng puso ni Veronica dahil sa ngising iyon. Ngunit nagmamayabang pa rin ang bruhang dalaga. Ang lakas naman ng loob mong ngumisi sa akin ng ganyan. Akala mo ba? Ikakatakot ko yan? Pwes, nagkakamali ka. Ngumisi na naman si Camila. Lagi na siyang ngumingisi. Maya-maya pa, inilapit na naman niya ang bibig niya sa tenga ni Veronica, katulad ng ginawa niya kay Lucina. Pagkatapos ay bumulong na naman ang dalaga. Ihahain kita sa aking hapag. Hindi nakakilos si Veronica nang marinig ang nakakakilabat na tinig na yon. Kakaiba ang kilabot na hatid nito sa diwa ni Veronica, kaya nanindig ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Naglakad na paalis si Camila, samantalang si Veronica ay naroon pa rin at nakatulala. Hindi niya alam kung bakit, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya, at nagsimula na siyang matakot sa presensya ni Camila. Pagkatapos noon, umuwi na nga si Camila sa isang abandonadong gusali kung saan siya naninirahan. Naroon sa dingding nakadikit ang litrato ng mga taong paghihigantihan niya. Galit niyang tinitigan ang mga ito ng ilang minuto. Saka pa ibinaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Sa gilid, naroon ang mesa kung saan nakalapag ang isang picture frame. Ang nasa larawan ay walang iba kundi ang babaeng kamukhang kamukha niya. Sa harapan ng larawang ito ay ang saradong garapon ng abo ng kanyang katawan. Ang babae sa larawan ay walang iba kundi si Kamya, ang tunay na Kamya. Malapit na, kapatid ko. Malapit na nating makuha ang ustisya para sa'yo. Kasabay noon ay ang pagtulo ng isang butil na luha ni Camila habang inaalala ang nangyari. Halos 1 taon na ang nakakalipas. Naramdaman ni Camila ang isang kakaibang kaba sa kanyang puso. Una niyang naisip si Kamya. Labis siyang nag-aalala para sa kapakanan ng kakambal, sapagkat ang ganoong pakiramdam ay mangyayari lamang kung ang isa sa kanila ay nasa bingit ng kamatayan. Huli na nang dumating si Camila sa pinangyarihan ng krimen. Wala nang buhay ang kanyang kakambal nang madatnan niya ito. Nagalit si Camila sa lahat, maging sa kanilang mapang-abusong magulang. Kung hindi lang sana sila pinaghiwalay ng mga ito, masaya pa rin sana silang magkasama ngayon ni Kamya. Pinaghiwalay sila ng kanilang mga magulang sa dahilang hindi maaaring magsama ang kambal na aswang at normal na tao. Isa sa kanila ang aswang at si Camila yon. Si Camila ang bumalik upang ipaghiganti ang kanyang kakambal. Tatapusin niya ang buhay ni Veronica, Lucina at Demetrio.
Si Demetrio. Isa siyang demonyong nagbabalat kayong anghel. Si Demetrio ay dating kasintahan ni Camila na nagtaksil sa kanya dahil nalaman nitong aswang siya. Bagaman hindi alam ni Kami ang tungkol sa bagay na ito noong nabubuhay pa siya. Higit sa lahat, si Demetrio ang umabuso at pumaslang kay Kamia. Nalaman niya ni Camila dahil nagawa itong isulat ng kanyang kakambal sa lupa gamit ang sariling dugo. Nagpanggap lamang si Kamia noon na hindi niya kilala kung sino ang umaabuso sa kanya dahil ayaw niyang tanggapin. Hindi niya kayang tanggapin na magagawa yun sa kanya ng lalaking inalayan niya ng kanyang buong pagmamahal. Binura na lamang ni Camila pagkatapos ng pangalan na isinulat ni Kamia. Ginawa ito ni Camila upang hindi malaman ng kalaban niya na alam na niya ang tunay na kalaban para maging maganda ang daloy ng kanyang paghihigante. Kinaumagahan, sinimulan na nga ni Camila ang kanyang balak. Pinadalhan niya ng maraming pagbabanta ang buhay ni Veronica at Lucina. Ngunit hindi muna kay Demetrio. Nais gulatin ni Camila ang kanyang taksal na dating kasintahan. Sapagkat siya ang may pinakamalaking pagkakasala sa lahat. Nag-iwan si Camila ng mga bagay sa labas ng bahay ni Veronica at Lucina. Hindi pangkaraniwan ang mga bagay na ito dahil mayroon itong simbolo ng paghihigante. Sa locker ng kanilang eskwelahan, may pinag-iwanan din si Camila. Lahat ginawa niya. Kaya nalaman na rin nila Veronica at Lucina na matagal nang patay si Kamia. At ang babaeng nagbabalik ngayon ay ang kakambal nitong si Camila. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ni Kamia at Camila. Napangisi ang dalaga habang tinititigan ang sarili sa salamin. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Panahon na para ihain sila sa hapag. Humalakhak si Camila. Sa kanya tinapunan ng tingin ng larawan ng namayapang kakambal. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Camila. Agad siyang lumakad upang isakatuparan ang kanyang misyon sa araw na yon. Ang tapusin ng buhay ni Veronica, Lucina at Demetrio. Una niyang tinungo si Lucina. Walang masadlan ng tuwang nararamdaman ni Camila nang makita ang ekspresyon ng mukha ng kanyang kalaban. Takot na takot si Lucina habang tumatakbo papalayo sa dalaga. Sumisigaw at humihingi ng tulong. Ngunit walang makarinig sa kanya. Layuan mo akong babae ka. Lumayo ka sa akin. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka na mag-aksaya pa ng laway at lakas, Lucina. Mamamatay ka rin naman. Napagod si Lucina sa kakatakbo. Kaya hindi siya pinalad. Tagumpay na naisagawa ni Camila ang maitim na balak laban sa aliporos ng babaeng mapang-api. Kinitilan ni Camila ng buhay si Lucina at dinala ang bangkay nito sa tinitirahan niyang abandonadong gusali. Pagkatapos, sunod niyang tinungo ang kinaroroonan ni Veronica. Anong kailangan mo sa akin? Ang buhay mo. Kinilabutan si Veronica sa sagot na yon. Nais niyang tumakbo palayo, ngunit tila hindi siya makagalaw. Ikaw ang nag-utos, nagawa ng masama ang aking kapatid. Ikaw ang dumagdag sa paghihirap ng kanyang buhay. Wala siyang ginawa sa'yo, sa inyo. Pero inaapi niyo siya. Inaalipusta at kinakawawa ng walang kalaban-laban. Habang nagsasalita si Camila, ay unti-unti naman siyang humahakbang papalapit sa nanginginig na sa takot na si Veronica. Huwag kang lumapit sa akin. Diyan ka lang. Buhay para sa buhay, Veronica.
Lahat ng nagpahirap ng labis sa kakambal ko, magbabayad kayo ng buhay nyo. Sinubukan pang tumakbo ni Veronica, ngunit mabilis na hinila ni Camila ang kanyang buhok. At saka walang awang pinag-uuntog ang kanyang ulo sa sementadong pader hanggang sa magdugo ito. Pakiusap! Tama na! Tama na, parang awa mo na! Ganyan din ba ang sigaw ng aking kapatid? Nung tinatrato niyo siya na parang isang hayop? Ganyan din ba, Veronica? Sabihin mo! Tama na! Tama na, Camila! Makalipas ang ilang beses na pag-untog ni Camila ng ulo ni Veronica sa pader, nalagutan na rin ang hininga ang dalaga. Automatiko siyang napangisi dahil dito. Magpasalamat ka. Hindi ko na kayo masyadong pinahirapan bago patayin. Kaakibat ng labis na pag-iingat, dinala naman ni Camila ang bangkay ni Veronica sa kanyang tirahan. Pabagsak niya itong itinambak doon, kasama ng bangkay ni Lucina. Huminto muna ang dalaga upang titigan at ngisian ang dalawang bangkay. Isa na lang ang kulang. Pagkatapos ay binalingan na ni Camila ang huling taong paghihigantihan niya. Nagpadala siya ng mensahe kay Demetrio na magtungo ang lalaki sa sinabi niyang lugar upang sila ay magkita at makapag-usap. Ang lugar na yon ay ang tirahan ni Camila. Nais niya na si Demetrio mismo ang pumunta sa lugar kung saan siya mamamatay. Hindi nagtagal, nakarating na si Demetrio. Walang kaalam-alam ang binata sa mga nangyayari. Doon niya sinalubong si Demetrio sa unang palapag ng abandonadong gusali upang hindi muna malaman ang balak ng dalaga. Kamya, bakit mo ako pinapunta rito? Ngumisi muna si Camila bago sumagot. Dahil may mahalaga tayong pag-uusapan, Demetrio. Tinanong ng binata kung ano ang pag-uusapan nila. Natuwa pa si Demetrio dahil umaasa siya na tungkol ito sa pagtatapat niya ng damdamin noong nakaraan. Ngunit agad na naglaho ang ganoong ekspresyon ng binata nang makita ang nakakakilabat ng ngisi ni Camila. Magkano ang ibinayad sa'yo para maging demonyo ka na ng tuluyan? Automatikong kumunot ang noo ni Demetrio sa itinanong ni Camila. Binalikan niya ng tanong ang dalaga kung ano ang ibig nitong sabihin. Si Camila o si Kamya? Sino kaya ako sa tingin mo? Si Camila ba? Na pinagtaksilan mo pagkatapos malaman ang tunay niyang pagkatao? O si Kamya na inabuso mo pagkatapos siyang paibigin? Nanlambot ang mga tuhod ni Demetrio. Muntik na siyang matumba, sanhi ng kanyang narinig. Napaawang din ang kanyang bibig dahil sa matinding gulat. Oh, bakit? Nagulat ba kita? Humalakak si Camila na tila isang demonyita. Kinilabutan ng husto si Demetrio dahil dito. Mukhang hindi mo masasagot ang aking tanong, Demetrio. Kaya ako nang sasagot para sa'yo. Wala kang puso. Pinatay mo si Kamya. Nanlaki na naman ang mga mata ng binata. Ang buong akala niya kasi buhay nang iniwan niya si Kamya. Ngunit mali siya. Ilang sandali na lang ang itinagal nito dahil hindi na rin kinaya sa huli. Nilapastangan mo siya at pinatay. Sabihin mo, bakit mo ginawa yon? Alam mong kakambal ko siya dahil ipinakilala ko siya sa'yo nung tayo pa. Paano mo nagawa ang bagay na to? Paano? Patawad, Camila. Patawad. Lalong nagalit si Camila sa paghingi ni Demetrio ng kapatawaran.
kahit pa humalgulhol na ang binata. Ang sabi ni Demetrio, kahit anong paliwanag pa ang gagawin niya, hindi na niya maibabalik pa ang buhay ni Kamya. Totoong minahal niya si Kamya. Ngunit tinurukan siya ni Veronica ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nawala siya sa katinuan at nagawang lapastanganin ang pinakamamahal niya. Hindi nakakilos si Camila sa kanyang nalaman. Ngunit nang makabawi, ay hindi niya pa rin tinanggap ang paliwanag ng kanyang dating kasintahan. Hindi na mababago niya ng katotohanan na nilapastangan mo pa rin siya, kaya siya namatay. Kaya tatapusin ko na rin ang buhay mo. Katapusan mo na ngayon. Hindi nagtagal, sinugod ni Camila si Demetrio gamit ang kakayahan ng dalaga sa pagiging aswang niya. Hindi naman ang laban ng binata, hanggang sa wakas ay nalagutan na rin ang hininga. Pagkatapos, lumuhod si Camila at humagulhol din ng iyak. Hindi niya alam kung dahil ba sa tuwa o panghihinayang. Ayaw niya sanang mabuhay ng ganito. Ayaw niyang mabuhay sa galit. Pero napilitan siyang maging ganito kasama ng dahil sa mga taong naging sanhi ng kamatayan ni Kamya. Natapos na rin sa wakas. Ngayon, natupad na ni Camila ang kanyang paghihigante para sa kanyang kakambal. Gayunpaman, hindi siya maligaya. Hindi alam ng dalaga kung darating pa ba ang araw na liligaya siyang muli o mamamatay na puno ng kalungkutan ng kanyang puso. Nilisan na ni Camila ang lugar na yon upang hindi na makasalamuha pa ang mga tao na naging bahagi ng kanyang mapait na nakaraan, lalong-lalo na ang kanyang walang awang mga magulang. Sumasabay na lang si Camila sa agos ng kanyang buhay. Ang mahalaga, naipaghiganti na niya ang kakambal na si Kamya.